James Webb Telescope nakahanap ng pangalawang Earth, 99.7% chance na mayroong buhay. Ang planetang ito ay gaya rin ng Earth na umiikot sa iisang star at nakapwesto sa habitable zone. Ibig sabihin, may tamang temperatura, atmosphere at may tubig. Ano ang nadiskubre ng NASA? Bakit sinasabi nilang mas maganda ito sa Earth? At ano-anong klaseng mga nilalang ang nandito? Planeta na gaya ng Earth na kilala sa tawag na K2-18b. Yan ang ating aalamin. Marahil nakita nyo na rin sa feed nyo ang viral na planetang ito kamakailan lang, ang K2-18b. 2015 pa ito na diskubre ng NASA gamit ang Kepler Space Telescope. Pero nitong nakaraan lang, gamit ang James Webb Space Telescope, ay mas marami pa ang nalaman ng mga siyentipiko tungkol sa planetang ito. Ang K2-18b ay located 124 light years mula sa Earth. Na-detect na ang atmosphere nito ay halos katulad ng sa atin na napoprotektahan ang surface ng planeta mula sa delikadong radiation ng araw. Ang nakakamangha pa rito ay 1,000 times na mas mataas ang concentration nito kumpara sa Earth. Nangangahulugan lang na kung may nabubuhay man dito ay hindi lang gaya sa atin, kung hindi mas higit pa, mas marami at mas mga kakaibang nilalang. Ang K2-18b ay 3 o 4 na beses na mas malaki kumpara sa Earth. Tinagurian itong water world dahil ang karagatan dito ay mas malawak, mas malalim at mas madilim. Inaasahang mas maraming kakaibang nilalang ang nandito, mga nilalang na minsan hindi pa natin na-imagine. Mikey? Political refugee, right? You know how many treaties? Matagal lang minamanmanan ng mga siyentipiko ang K2-18b. Taong 2015 ito unang nakita at taong 2017 napatunayan gamit ang Spitzer Telescope na nakapwesto ito sa Goldilocks Zone o Habitable Zone, gaya ng Earth na may tamang temperatura para masuportahan ang mga nabubuhay dito. Parehong taon 2017, gamit ang La Silla Observatory ay nakumpirma ang sukat at density ng planetang ito. Napag-alaman na mayroon itong malawak na mga karagatan at may maayos na atmosphere. Muntik nang mawala ng interes ang mga eksperto sa planetang K2-18b. Pero nung malaman nilang may karagatan dito, ay tila nabuhayan at mas dumami pa ang naging mas interesado sa planetang ito. 2019 naman gamit ang Hubble Space Telescope, nakita na present ang water vapor sa atmosphere nito. Kaya mas tumindi pa ang kanilang interes dahil nangangahulugan lang na aktibo ang cycle ng tubig dito. May pagtunaw ng tubig at may pag-ulan at siguradong bumabagyo rin. – 2023 naman nagkagulatan ang lahat. Gamit ang James Webb Space Telescope, na-detect nila ang dimethyl sulfide o DMS. Ang DMS ay isang substance na napoproduce lang ng mga living organisms gaya ng phytoplankton at mga kagaya nito sa karagatan. Sa kasalukuyan ay nananatiling iisang resulta ang nadedetect ng James Webb, pero marami ang hindi nakukontento sa datang ito dahil nagmumula lang daw ito sa iisang equipment. Nais nilang gumawa ng iba pang telescope na makakapag-confirm sa mga datos na nakalap ng James Webb. Layon ng mga ahensya na bumuo ng mas malaking space telescope na mas advanced ang technology para naman hindi lang substance ang ma-detect kung hindi pati na rin ang mga actual na nilalang na nabubuhay sa mga exoplanets. At nito lang, April 2025, ilang buwan pa lang ang nakakalipas, ang James Webb ay nilagyan ng bago at mas updated na instrumento para ulitin ang pag-scan sa K2-18b sa iba't ibang anggulo gamit ang infrared range. At nakumpirma na dimethyl sulfide nga ang kanilang nadedetect sa planetang ito. At ang nakakagulat ay hindi lang ito basta substance, kung hindi 1,000 times na mas marami kumpara sa meron tayo. Nangangahulugan lang na mas malaki ang tsansa na may nabubuhay sa planetang ito, mga kakaiba at malalaking nilalang. Ang substance na ito ay nakumpirma ng maraming beses kada matatapat ang K2-18b sa host star nito.
Ang epekto ng araw nito ay nakakapagpabago sa kanyang atmosphere na siya namang nadedetect ng James Webb at pinapadala sa Earth. Ang tanging pinagkaiba lang natin sa K2-18b bukod sa size nito ay ang kanyang host star na K2-18, isang cool red dwarf star. Mas maliit at mas mahina kumpara sa ating araw. Pero parehas lang ang amount ng init na natatanggap nito gaya sa atin dahil mas malapit ito o kaparehas ng distansya ng Mercury sa ating araw. Tinawag itong Hyacin planet. High, meaning may mataas na density ng hydrogen sa kanyang atmosphere, at ang Cyan naman ay para sa ocean dahil napakalawak at napakalalim ng mga karagatan dito. Isa pang nagpapatunay na posibleng may nabubuhay dito ay ang absence ng ammonia sa kanyang atmosphere. Ibig sabihin, walang lason sa hangin nito. Hindi gaya kapag napadpad ka halimbawa sa Jupiter, Saturn, Uranus o Neptune. Isang inhale mo lang kasama ang ammonia ay baka bigla ka ng sumakses. Wow, ang taas ko na. Ganon. Makikita mo sa imagine mo, success ka eh. Bigla kang sumakses eh. Ito si Professor Neku. Siya ang nanguna sa pag-aaral at nakatuklas sa dimethyl sulfide na present sa K2-18b. Sinabi niya na sa loob ng 1 o 2 taon ay malalaman na nila kung saan ba eksaktong nanggagaling ang dimethyl sulfide na kanilang nakikita sa planetang ito. Kumpiyansa sila na magiging 100% na ang kanilang research kung anong nilalang o bagay ang mga pinanggagalingan ng mga ito. Sa kasalukuyan kasi ay tinatayang nasa 99.7% lang ang probability na may nabubuhay sa K2-18b. Ito na ang pinakamataas na porsyentong naitala sa kasaysayan kahit pa may pagdududa sila na 0.3%. Ang 0.3% na ito ay dahil hindi naman nila nakita ng aktwal ang mga nabubuhay sa exoplanets na ito. Base sa kanilang kalkulasyon ay 0.3% lang ang probability na mali sila. Ang ikinababahala ng mga siyentipiko ay kung anong klaseng mga nilalang ang nandito. Ayon sa kanilang spekulasyon ay malabong gaya ng nasa Earth ang mga naninirahan dito. Ang isa pang problemang nakikita ng mga eksperto ay ang distansya. Ang 124 light years ay talagang napakalayo. Nangangailangan ng 124 years na travel time papunta rito kung kasing bilis ng liwanag ang sasakyan mong spaceship. At isa pang mapapaisip ka ay ang sukat ng universe na umaabot ng 93 billion light years. Napakaliit lang pala ng 124 light years. Nangangahulugan lang na marami pang planeta ang hindi pa kayang abutin ng ating mga telescope. Kung pag-uusapan natin kung anong mga klaseng nilalang ang posibleng naninirahan sa K2-18b ay unang nabanggit ang mga nilalang na nasa ilalim ng dagat. Maaring maraming nilalang sa deep ocean ng planetang ito, lugar kung saan hindi na naaabot ng sinag ng araw. Ang mga nilalang dito ay hindi gumagamit ng vision kung hindi nagna-navigate sa paraang pag-detect ng vibrations, heat, magnetic fields at chemical signals. Ang iba ay makakapag-develop ng tinatawag na bioluminescence o pag-ilaw sa kanilang katawan. At ang mga sukat ng mga ito ay tinatayang mas malaki dahil mas makapal ang oxygen dito, mas mabigat at mas mabagal. Ang ibang nilalang naman sa kailaliman ng karagatan dito ay inaasahang mayroong makakapal na shell o cover dahil sa mas malakas na pressure dito para maprotektahan hindi lang ang kanilang panlabas na parte ng katawan, kung hindi pati na rin maprotektahang naka-intact ang kanilang internal organs. Ang iba sa kanila ay exoskeletal organism o mga nilalang na nasa labas ang mga buto gaya ng mga alimango pero di hamak na mas matigas, mas matibay. Parang bakal na hindi basta-basta madedeform kahit pa mayroong napakalakas na pressure sa paligid. Sinasabi pa na posibleng may mga nilalang dito na hindi pa natin nai-imagine kailanman. Ang mga ito ay tanging spekulasyon lang base sa kung anong katangian meron sa K2-18b. Ang planetang ito ay tinaguri ang pinaka-nangungunang candidate sa mga listahan ng mga exoplanets na nagtataglay ng buhay. Kailangan lang natin ng 1 taon o 2 taon pa para balikan ang planetang ito patungkol sa update ng mga siyentipiko. Gagawa tayo ng hiwalay na video patungkol dito pag natapos na ng mga eksperto ang kanilang pag-aaral. Makikita natin kung sila ba ay mabibigo o mapapatunayan nilang may nabubuhay talaga sa planetang ito. Aabangan natin yan.
Yun lamang po para sa videong ito. Uli, ako si Mr. Pantas at sa channel na ito, libre ang matuto.